Sa sobrang pagmamahal ko sa bata, ultimo pagkain niya ako yung bumibili. Na minsan naisip ko na, kasalanan ko ba na nahihirapan siyang huminga? O kasalanan ng pinsan ko na hindi niya inalaga ang mabuti yung anak niya na puro albularyo lang ang ginawa sa kanya? Nanganak yung pinsan ko ng December 14, 2024. Nakita ko yung anak niya ay 1 week old pa lang. At nang bumalik ako sa probinsya namin ay hindi ko na ulit naalagaan yung pamangkin ko. Bumalik ako ng April at 4 months old na siya noon. Araw-araw ko siyang kinukuha at araw-araw ko rin siyang inaalagaan. Palagi ko rin siyang kinukuha kada umiiyak siya. Binabalik ko lang yung pamangkin ko sa mama niya kung nakatulog na yung pamangkin ko. October 29, 2025 ay inatake ng asma yung pamangkin ko. 10 months old na siya noon at sinabi ko yon sa pinsan ko. Sabi ko, bakit ang init niya? Ang sagot ng pinsan ko sa akin ay may lagnat daw kasi. Sabi ko, parang hindi naman siya makahinga. Sagot naman ng pinsan ko, may lagnat kasi siya kaya normal lang yan. Sagot ko sa kanya na parang hindi naman siya makahinga. Kaya't inutusan ko yung isa naming pinsan na mas bata sa akin. Kunin mo yung nebulizer sa ate, bilisan mo. Kitang-kita ko kung paano nahihirapan sa paghinga yung pamangkin ko. At dung nandiyan na yung nebulizer, tinanong ko ulit yung pinsan ko na, normal lang talaga yan kasi tignan mo nahihirapan siya. Sagot niya ulit, oo normal yan kasi may sipon eh. Naghihingalo na kasi yung pamangkin ko at tag-iiba na yung kulay ng bibig niya. Na parang violet na. So lumabas na muna ako para kausapin yung tito ko about sa manliligaw ko. Then after 20 minutes ay bumalik ako sa pinsan ko. At tinanong ko agad sa kanya yung pamangkin ko na anak niya. Ang sabi niya natutulog na raw. Eh di ako naman okay na, komportable na kasi okay na yung pamangkin ko. Wala pang isang oras ay naririnig ko na siyang umiiyak. Kaya't pinuntahan ko agad yung pamangkin ko. Kinuha ko siya sa higaan at nakikita kong nahihirapan talaga siyang huminga. At sinabi ko agad yon sa ina ng bata. Parang hindi na makahinga yung anak mo. Tapos ang sabi niya, wag mo na kasing pansinin, alam mong pagod na kami at puyat ako sa kanya. Tapos lumabas na lang ako at pinakita ko sa uncle ko yung bata. Si uncle ay lolo ng bata. Sabi ko, tingnan nyo, normal pa ba yung paghinga niya? Tinignan ng uncle ko yung pamangkin ko habang buhat siya. Ang sabi ng uncle ko, bakit parang hindi na siya makahinga? Bakit yung labi niya iba na yung kulay? Kaya't pinatawag agad ng uncle ko yung pinsan ko. Humabari na agad yung pinsan ko kasama yung mama niya. At dun na nga nila nakita na hindi na makahinga yung apo nila. Umiiyak yung mama ng pinsan ko kasi kitang-kita niya yung itsura ng apo niya na nahihirapan talaga siya sa paghinga. Ilang minuto yung nakalipas at nag-uusap-usap sila sa loob habang kami naman ay nasa labas. Na nagtataka kami na manliligaw ko kung bakit hindi pa nila dinadala sa doktor yung bata. At nag-offer na rin yung manliligaw ko na ihatid sila sa ospital. At nung narinig ng pinsan ko na dadalhin sa ospital yung bata, sabi niya, wag niyong ipapadoktor, bahala kayo dyan. Ipapadoktor nyo, tapos ano namang sasabihin sa akin ng pamilya ng papa niya? Padoktor kami ng padoktor, wala naman kaming pera. Hanggang sa nagsalita na rin yung kapatid ng uncle ko. Ako nang magpapadoktor, tumigil ka dyan. Naiinis yung tito ko habang nagsasalita kasi mas inuuna pa ng pinsan ko yung sasabihin ng pamilya ng partner niya kaysa sa buhay ng anak niya. Fast forward ay nasa ospital na yung bata at tinawagan yung pinsan ko na ina ng bata. Kailangang itubo ng bata at magdesisyon na kayo kasi yun lang ang paraan para mabuhay siya. Pero ang sabi ng pinsan ko, wag niyong ipatubo, ipapaalbularyo na lang namin. Inis na inis kami sa pinsan ko na ina ng bata kasi bakit ipapaalbularyo? Napakatanga niya. At nung ilang minuto na yung lumipas ay nagdesisyon na ang magulang ng pinsan ko na ipatubo yung bata. At nung pa 2 days na nung pamangkin ko sa ospital, akala namin makakasurvive siya. At nung ikatlong araw niya ay doon na siya binombahan. Sa ika-4 na araw ay binombahan ulit. Hanggang sa tinapat na sina uncle ng mga doktor, na which is mga magulang ng pinsan ko. Sabi ng doktor, oxygen na lang yung ginagamit na panghinga ng apo nyo. At nung nakarating yun sa amin ay sobrang sakit at alam naming wala na talaga. At nung November 3, 2025, yun na ang last bomba sa dibdib niya. Alas 2 ng madaling araw nang sinabing wala na yung bata. Sobrang sakit. Ang sakit-sakit kasi mahal na mahal ko yung bata. Tapos mawawala lang siya dahil sa mga magulang niya na hindi siya inalagaan ng maayos. At ngayong nawala na yung bata, nagsisisihan ng magulang ng bata na bakit daw kasi pinatubo. Na kung hindi daw sana pinatubo, sana hindi raw namatay. Mamilan, kailangan ko ng advice kasi sobrang pagmamahal ko na rin sa bata na ultimo pagkain ay ako yung bumibili. Sobrang sakit talaga na hindi ko matanggap na hindi ko na siya makikita at maaalagaan pa ulit. At minsan naiisip ko, Mamilan, na kasalanan ko ba na sinabi kong nahihirapan siyang huminga na naging dahilan ng pagpunta niya sa doktor? O kasalanan ng magulang ng pamangkin ko na hindi siya naalagaan ng mabuti? At puro albularyo na lang ang ginagawa sa kanya. Letter sender, Hasmin ng Pangasinan. Sa kwento mo, ramdam ko naman yung malasakit mo sa bata. Kesa dun sa ina na inuna pa yung sasabihin ng iba. At wag mong sisihin ang sarili mo kung alam mo naman sa sarili mo na ginawa mo lang yung tama. Tsaka katulong mo namang mag-decide yung lolo't lola ng bata. Maging lesson na lang sa atin na hayaan nating magulang ang mag-decide pagdating sa usaping anak. Na minsan kahit alam naman natin na mali ang desisyon, hindi natin pwedeng pilitin ang magulang. Kasi hindi naman natin control yung choices nila at kakayahan. And sa case ng pinsan mo na hindi sila naniniwala sa doktor at mas may faith pa sa albularyo, dun pa lang magkaiba na kayo. May mga case pa nga na napapagaling sila ng laway ng iba. Maging lesson learned sa'yo ang nangyari. Para sa huli, whatever happen, in worst or good case scenario, labas ka doon. Iwasang isisi lahat sa'yo kasi nakialam ka.